Vietnam mga tol, inaasar ang China at ang China syempre napipikon at nagpo-protesta ngayon sa ginagawa ng Vietnam. Ano ba tong ginagawa ng Vietnam na ngayon ay kinaasar nitong China at ay nagpro-protesta pa mga tol ha? Etong videong panonoorin natin ay mula kay John Reps mga kapatid. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman syempre mga kapatid sa mga balita dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea o kung ano pa ang gusto mong itawag dyan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kaibigan. Nagprotesta ang China dahil sa pagtatayo ng runway ng Vietnam sa isang isla sa South China Sea na ayon sa China ay isa umanong iligal na pag-okupa ng Vietnam sa kanilang isla. Sa ibang balita, Yan ang problema mga tol Kumbaga yung magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. So yung bulas galit sa kapwa bulas mga tol. Di ba gawain ng China yon yung magtatayo ng isla na may mga ganyang runway para sa kanilang mga eroplano. So ngayon, etong Vietnam, malakas din ang loob at ginawa nila yung ginagawa ng China. Mga kapatid, may budget yung Vietnam at nagawa nila yan. Ngayon, nagpo-protesta ang China at sinasabing illegal ang ginagawa ng Vietnam. Pareho lang silang illegal Upang mapalakas ang maritime security ng bansa, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 3 barko sa Zambales upang bantayan ang illegal na presensya ng China Coast Guard. At North Korea Isa pa to. Bala sa Amerika at South Korea dahil sa mga air drills nito na kinasasangkutan ng strategic bomber dahilan para palakasin ng North Korea ang puwersang nuclear nito. Gusto lagi maging relevance ng North Korea. Gusto nila lagi maisama sila sa mga kwentuhan mga tol. Di ba kaya nagkakaroon ng mga usapan tungkol sa mga gera-gera, nagkakaroon ng mga bali-balita tungkol sa mga bombahan. Etong North Korea mga tol, isang beses sinubukan nilang ipakita sa buong mundo yung puwersa nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo doon sa Russia laban sa Ukraine. Ayun, nagsitodas lahat mga tol. At nalantad na hindi naman pala sanay sa mga aktual na labanan tong mga sundalo ni Kim Jong-un. O ngayon, paano sila iiwasan o kumbaga paano sila katatakutan ng ibang mga bansa mga tol? Nalantad na kung gaano pala sila kahihina, no? Ngayon, eto, nagbababala na naman. Panglabanan umano ang Amerika. Amerika pa gustong labanan. Ukraine nga, nilampaso sila. Amerika gusto niya pang labanan. Sa patuloy na tensyon sa rehiyon, tinuligsa ng China ang mga infrastrukturang tinatayo ng Vietnam sa mga isla at bahura sa South China Sea. Ayon sa ulat, ang China ay nagprotesta sa illegal occupation umano ng Vietnam sa Spratly Archipelago. Kita nyo ang ginagawa ng China mga tol, nagpo-protesta. Ba't di sila nagdeklara ng gera? Di ba yan ang kinakatakutan natin mga tol? Na kapag may ginawa tayo, for example, nag-oil exploration tayo, nag-ano tayo ng mga isla, di ba? Halimbawa rito sa may Ayungin Shoal, mga tol, na kung saan nandoon ng BRP Sierra Madre. Di ba, may plano-plano dati, may inaano si Chis Escudero dati na magkaroon dyan ng permanent shelter, pero hindi pa rin natin nagagawa magpahanggang ngayon mga tol. Dahil iniiwasan natin na lumaki pa yung tension dyan. O eto, nagawa ng Vietnam mga tol na magtayo ng isla. Hindi naman nagdeklara ng gera itong China mga tol. Protesta lang din ang ginawa nila. Protesta sa illegal occupation umano ng Vietnam sa Spratly Archipelago kung saan ang Vietnam ay gumawa ng tasa 3,000 metrong runway sa isa sa mga isla. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang tinatawag ng China na Nansha Kundao Islands ay hindi maaaring maalis sa teritoryo ng China na tumutukoy sa isang grupo ng mga isla at bahura na kilala sa buong mundo bilang Spratly.
Sinabi rin ito na ang China ay hindi papayagan ang mga gawaing pagtatayo ng mga infrastruktura sa sinumang bansang iligal na sinasakop ang mga isla. O tignan natin mga kapatid kung anong sisiklab sa pagitan ng Vietnam at saka ng China. Dito ngayon masusukat yung angas ng China mga tol. Diba? Kasi Vietnam mukhang hindi naman to pasisindak, no? Ewan natin mga kapatid, tignan natin sa mga susunod na balita, no? Etong Vietnam, ipagpapatuloy ba nila itong ginagawa nila mga infrastructure o papasindak sila sa China? At kung ipagpapatuloy ng Vietnam itong mga ginagawa nila, ano naman kaya ang gagawin ng China? No? Tignan natin mga tol kung magagawa ba nilang harasin ng Vietnam. Kapal ng China mga kabayan. Ayon naman sa UNCLOS, ang bahura na de-develop ng Vietnam ay talagang isang bato noon na kinuha ito ng Vietnam noong 1987 at mula noong 2021, ang bahura ay mabilis na umunlad dahil sa reclamation project ng Vietnam. Tagal na pala nilang ginagawa yan. Ang kabuuang lawak ng na-reclaim ng Vietnam ay dumoble ng higit sa isang taon at noong October 2024, ito ay naging halos 250 na ektarya na. Ganito dapat ang ginawa ng Pilipinas noon. Ngunit tila malabo na itong magawa ng Pilipinas dahil ayaw ng China na magdala ng construction materials ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Yun nga di ba? Ang problema mga tol, masyado taman tayo nagpapasindak, no? At siguro mga kapatid, hindi natin kasing lakas ang Vietnam. Makikita naman natin dito nagawa ng Vietnam yung mga ganong klaseng aksyon But ang Pilipinas hindi natin magawa. 1999 ata mga tol nung ipinasadsad ni ERAP, no, yung BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal mga tol, 1999. Biruin mo yan at magpahanggang ngayon kung ano yung itsura noon nung ipinasadsad ni ERAP yun mga tol, nabulok na lang yung barko pero walang development. Unlike doon sa ginawa ng Vietnam mga tol, di ba? Naokupa nila yon noong 1987 pero sa paglipas ng panahon nakita mo kung ano yung na-reclaim nila, palaki ng palaki mga tol na de-develop nila. Di ba? Kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ang South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, ay mahalaga sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pang-ekonomiya dahil ito ay isang rehiyon na may napakalaking reserbang langis at natural na gas at mayaman din ito sa isda. Bilang karagdagan, ang ilan sa pinakamahalagang ruta ng dagat sa mundo ay dumadaan sa dagat na ito. Ang mga isla ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya dahil 10% ng pangingisda sa mundo ay isinasagawa dito. Tandaan na ang South China Sea Basin ay isang ika-4 na ranggo sa listahan ng mga pinakamalaking lugar ng pangingisda sa mundo. Kaya't gusto ng China na sakupin ang South China Sea. Yun nga di ba? Napakaramot, napakadamot, napakagahaman nitong bansang to mga tol. Talagang napakasakim. No? Ayaw nilang, kaya nga nagkaroon ng UNCLOS di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagkaroon na ng batas sa karagatan 1982 isa sila sa mga signatory state dyan mga tol. Nakapirma sila dyan. Nagkaroon tayo ng kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone na pwede pakinabangan ng mga bansang yon para sa kanilang ekonomiya. Para hindi na tayo magtalo-talo diyan ka, dito ko, walang tawiran, di ba? Huwag mong papakilaman yung sa amin, huwag hindi namin papakilaman yung sa'yo. Ang problema mga tol, Etong China mga kapatid, gusto pa rin nila yung sakupin nila yung kabuuan. Hindi, amin yan, amin yun, amin yan. Amin lahat ng nandiyo dyan. Diba? Kaya ngayon mga mangingisda natin mga tol, tinataboy nila Naaalala ko ulit mga tol yung nangunguha ng seashells yung mga mangingisdang Pinoy dito sa may Baho de Masinloc. Nangunguha, hindi naman paninde, pangkain lang sana nila o pangulam lang sana nila nung araw na yon. Ang ginawa ng China Coast Guard, binaba nila yung mga mangingisda, mga tol, hinaras nila at pilit nilang ipinababalik sa mga mangingisda, mga tol, yung mga nakuhang seashells. Ipinagdadamot yung yamang dagat sa kapwa nila tao. Ay naku po, hindi nga makatao tong mga to Chekwa. Partikular ang West Philippine Sea.
Sinabi ng Vietnam na hindi umano nila bibitawan ang kanilang mga isla at handang labanan ang China. Ang Vietnam ay dati nang pinalagan ang China kung saan nagbakbaka ng mga barko nito noong 1988. Palawak na ng palawak ang mga ginagawang isla ng China at Vietnam at ayon naman sa mga eksperto ay hinihintay lamang ng China na tuluyang mabulok ang BRP Sierra Madre. Tingnan nyo, yung sa Vietnam mga tol, nadami na nilang nagawang isla. Tayo meron tayong Pag-asa Island. Pero dito, mula nung isinadsad to nung 1998 or 1999, di ko alam kung ano yung exact year, nakalimutan ko, wala naging development. Meron na bulok. Nabulok yung barkong isinadsad pero hindi tayo nakagawa ng isla, hindi tayo nakapag-develop ng island dyan, hindi tayo nakapag-reclaim o kahit permanent shelter man lang, wala eh. Diba? Nabubulok na lang tapos yung repair, hinaharas pa tayo ng China kapag magdadala tayo ng mga repair materials dyan. Unlike doon sa ibang bansa tulad ng Vietnam mga tol, nakakapag-reclaim sila, nagagawa nila mga tol. Diba? Anong problema? Anong diferensya mga kapatid? Hindi kaya gobyerno may diferensya? Dito sa Pilipinas pabago-bago ang gobyerno eh. Diba? Pabago-bago ang gobyerno, depende kung sino ang presidente, depende sa kanyang polisiya mga tol. Pero tignan nyo to, mula nung kay ERAP, ang dami nang dumaan pero walang nangyaring development dito. Upang tuluyan na nilang makuha ang bahura kung saan nakasadsad ang barko ng Pilipinas. Pag etong BRP Sierra Madre na tuluyan ng nabulok at gumuho na, siyempre ano gagawin ng mga sundalo natin dyan? Aalis sila dyan, pull out yan mga tol. O ano mangyayari dyan? May magde-develop dyan. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ni Commodore J. Tariela na sa panahon ng misyon ng Philippine Coast Guard ay nadetect ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard vessel na 5303 na tumatakbo sa layong 50 nautical miles mula sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan habang dalawa sa mga barko ng China ay namataan malapit sa Zambales. Kaya't upang mapalakas ang maritime security, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 3 Coast Guard vessel sa mga lugar na ito. Ang mga nasabing barko ng Philippine Coast Guard ay ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Cape Engaño. Bukod pa dyan ay nagdikot din ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na ito. Tiniyak ng kanilang presensya ang patuloy na pagbabantay sa mga aktibidad ng mga Chino sa exclusive economic zone ng bansa. Sa isang forum, binigyang diin ni Tariela ang kahalagahan ng transparency tungkol sa isyu ng West Philippine Sea, isang paninindigan ng lalong nagiging maliwanag umano sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyang diin din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang soberanya ay nangangailangan ng pagiging bukas tungkol sa mga komplikadong nakapalibot sa hidwaan. Alam nyo, hindi naman nyo kailangan maging Coast Guard o maging Navy o maging sundalo para ipakita ninyo yung pagtatanggol ninyo dito sa West Philippine Sea. Diba? Itanim nyo lang sa ating puso at isip mga kapatid na itong 200 nautical miles exclusive economic zone natin, tawagin man nating West Philippine Sea o hindi dahil nga pinagtatalunan yan itong nakaraan dahil sa world map o dun sa kumbaga official na mga mapa sa daigdig wala tong West Philippine Sea. Pero syempre sa atin-atin lang naman mga kapatid, no, etong West Philippine Sea na tinatawag natin, wala nang iba kundi etong 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Sa atin yan. Diba? Sa atin yan mga kapatid. At wag tayong papayag at ikaw mismo wag kang papayag na yan ay isusuko ng Pilipinas mga tol. Kaya nga napanawagan ng ating mga Coast Guard o lalo na to si Commodore J. Tariela is wag kayong magpapabudol sa mga kumakandidatong pro-China mga tol. Kasi yung mga pro-China, diba? Oo, hindi tayo haharasin ng China kasi nga tropa natin sila eh. Pero yung mga gusto ng China, magiging sunod-sunuran tayo. Sa madaling salita, magiging tuta na lang tayo ng China. Payag kayo nun? Ang mamatay ng dahil sa'yo, yung kanta natin sa Watawat, nung kapag kumakanta tayo ng lupang hinirang, hindi naman kailangan mamatay, di ba? Hindi naman kailangan makipaggere. Pero yung tipong isusuko mo, yung bahagi ng soberanya mo, di ba? Kahihiya tayo nun bilang Pilipino. Nanawagan din si Tariela sa mga botante na huwag umanong iboto ang mga politikong ginagamit lamang ang West Philippine Sea upang makahakot ng boto. West Philippine Sea.
At dagdag na balita mga kabayan, naglabas ng pahayag ang hepe ng North Korea's Defense Ministry matapos magsagawa ng pinagsamang air drills ang South Korea at Amerika na kinasasangkutan ng mga B-1B bomber aircraft sa unang pagkakataon mula nang umupo ang administrasyong Trump. Kala mo talaga napakalakas ng North Korea, no? Napakalaking bansa, higanting bansa. Dahil dyan, sinabi ng North Korea na sila ay sasalungat sa estratehikong mga banta ng Amerika at iba pang mga bansa sa Tapos feeling feeling binagbabantaan sila. pamamagitan ng estratehikong paraan. Ipagpapatuloy din umano nila ang aktibidad ng kanilang militar upang kontrolin at pamahalaan ang seguridad ng Korean Peninsula na may powerful deterrence. Sinabi rin ng North Korea na pinatindi umano ng Amerika ang mga provokasyong militar nito na nagbabanta sa seguridad ng Hilaga. Bibilisan umano ng North Korea ang kanilang mga hakbang upang palakasin ang puwersang nuklear nito na isa umanong makatotohanang pangangailangan para labanan at makayanan ang mga banta ng militar ng Amerika sa rehiyon. Sa totoo lang, no, parang salim pusa lang. Kasi sabihin naman natin palakasin Manila yung nuclear nila. Pakawala sila ng isa, 'di ba? Napakaliit ng bansa nila mga tol. Pag ginantihan sila ng kalaban nila, ubos din sila. Ubos din sila. Anong mapapala nila, 'di ba? Magpakawala sila ng 3 o bagsakan sila ng 4. Wala, ubos din sila. Nangananto, kala mo talaga nakakatakot sila, no? Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? No, dito sa mga video na napanood natin mula kay John Reps, pwede ka magbigay ng komento mo sa ibaba. No, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.